Hindi ka panipaniwala. Ito ang salitang biglang nasambit ng isang Kanadyana ina na may anak na may autism habang sila'y nasa Ninoy Aquino International Airport, Naya Terminal 3. Sa kanyang paglalakbay, nakasanayan na niyang masaktan sa mga malamig na tingin na inuukol sa kanyang anak sa bawat bansang binibisita niya. Inasahan niya na ang Pilipinas ay magiging katulad lamang ng iba. Ngunit, ang isang simpleng gawa ng isang Pilipinong empleyado ng paliparan ay nagpahinto sa kanyang hininga. Sa sandaling iyon, tila may bumagsak na pader sa kanyang puso at hindi niya napigilan ang pagluha. Ang karanasang iyon ay kumalat sa buong mundo at tahimik na nagpabago sa pananaw ng mahigit 1,000,000 tao. Ano kaya ang nakapagpadama sa kanya ng matinding damdamin? Kapag natapos mo ang kwentong ito, mapagtatanto mo ang halaga ng paglalagay ng sarili sa sitwasyon ng iba. Sa Vancouver, Canada, ang taglamig ay laging nababalutan ng kulay abong langit. Si Jennifer Thompson, isang 38 taong gulang na single mother, ay nakatanaw sa labas ng bintana ng kusina habang yakap ang tasa ng kanyang mainit na kape. Matagal na niyang pangarap, na matagal nang iniingatan sa kanyang puso, ang maglakbay sa Asia, partikular sa Pilipinas, kasama ang kanyang anak na si Emily. Si Emily ay 8 taong gulang. Isa siyang kaibig-ibig na bata, may malalaking mata at malambot na kulay kastanyas na buhok. Ngunit, siya ay may autism spectrum disorder. At labis siyang apektado ng malalakas na ingay at siksikang tao. Sensitibo siya sa biglaang pagbabago ng kapaligiran at nagpapanik kapag may hindi inaasahang pangyayari. May isang alaala na nananatiling malinaw sa isip ni Jennifer. Ito ay nang bumisita sila sa Paris 3 taon na ang nakalipas. Kasama pa ang kanyang asawa noong panahong iyon. Ang kanyang asawa ang nagmungkahi ng biyahe upang makalikha ng alaala. Naniniwala si Jennifer na isa itong mabait na tao na nauunawaan at sumusuporta sa kalagayan ni Emily. Gayunman, nagsimula ang bangungot nang lumapag sila sa Charles de Gaulle Airport. Ang immigration hall ay malawak at daan-daang manlalakbay ang nakapila. Ang matataas na kisame ay nagpapalakas sa ingay ng mga boses. Natila isang magulong tunog, ang gulong ng mga maleta, ang mekanikal na tunog ng mga anunsyo, at ang iyak ng mga sanggol. Lahat ng ito ay hindi kayang tiisin ni Emily. 10 minuto pa lang silang nakapila nang magbago ang itsura ni Emily. Nanginginig ang kanyang maliliit na kamay at humihingal siya. Hindi pinalampas ni Jennifer ang senyales. Ayos lang, Emily. Malapit na. Marahan niyang sabi, ngunit hindi na ito narinig ng kanyang anak. Bigla, tinakpan ni Emily ang kanyang mga tainga at yumukod sa sahig. Nagsimula siyang sumigaw at umiyak. Ayoko, maingay. Gusto ko nang umuwi. Agad na napunta sa kanila ang atensyon ng lahat. Mga tingin na malamig at puno ng pagkaasar. Mayroon ding nagpaparinig. Ano ba? Yang batang yan. Ang ingay. Anong ginagawa ng magulang? Niyakap ni Jennifer ang kanyang anak habang desperadong sinubukang pakalmahin, ngunit hindi humupa ang panik ni Emily. Lalong lumakas ang kanyang sigaw. Pagkatapos, isang lalaking nasa likod nila ang sumigaw. Patahimikin mo yan! Pagod kami! Nanginginig na humingi ng paumanhin si Jennifer. Pakiusap, pasensiya na. Papakalmahin ko siya kaagad. Ngunit hindi nakinig ang lalaki. Kaagad? Kailan? Huwag kang magdala ng ganyang bata sa ganitong lugar. Nagsimulang magpahayag ng pagkadismaya ang mga tao sa paligid. Bumigay ang puso ni Jennifer. Ang kanyang asawa ay nakatayo lamang. Walang kibo at nag-aalala ang muka. Walang senyales na tutulong ito. Lumapit ang staff ng airport. Umaasa si Jennifer na tutulungan siya. Ngunit nabigo siya. Sabi ng staff sa inis na tono. Ma'am, nakakaabala po kayo sa ibang pasahero. Siguro, hindi dapat sinasakay sa eroplano ang ganyang klaseng bata. Ang mga salitang iyon ay tumama ng malalim sa puso ni Jennifer. Ganyang klaseng bata. Para bang si Emily ay isang may depektong produkto. Ang kanyang anak ay hindi may sakit o problema. Iba lang siya. Ngunit bakit ito ang dahilan para tratuhin sila ng malamig? Binuhat ni Jennifer ang kanyang anak at umalis sa pila. Naghintay sila sa isang liblib na sulok hanggang sa kumalma si Emily. Tumagal ito ng mahigit 30 minuto. Nang bumuti ang paghinga ni Emily at tumigil siya sa pag-iyak, nagpatuloy sila. Ang natitirang bahagi ng biyahe ay naging isang pasakit para kay Jennifer. Natatakot siya na baka magpanik ulit si Emily saan man sila magpunta. Hindi niya lubos na nasiyahan ang ganda ng Paris o ang mga sikat na museo. Nang makabalik sila sa Canada,
Sinabi ng kanyang asawa, hindi na tayo pwedeng mag-travel sa ibang bansa. Hindi bagay kay Emily. Hindi nakasagot si Jennifer. Mahirap nga ang magbiyahe kasama ang kanyang anak. Ngunit ang salitang hindi bagay ay may kasamang pagtanggi at pagsuko. Pagkaraan ng 6 na buwan, umalis ang kanyang asawa. Naiwan si Jennifer na nag-iisa upang palakihin ang kanyang anak. Mula noon, iniiwasan niya ang mga matataong lugar, hindi lang ang pagbiyahe sa ibang bansa. Ginawa niya ito para protektahan si Emily at ang sarili niya mula sa mga malamig na tingin. Ngunit may pangarap si Emily. Mahilig siya sa mga cartoons at gustong-gusto niya ang mga kwento at mythology ng Asia. Paulit-ulit niyang pinapanood ang mga pelikula tungkol sa mga mahiwagang nilalang at mga kwento ng mga bayani. Ang kanyang kwarto ay puno ng mga poster ng mga karakter at mga aklat ng Filipino legends. Isang araw, sinabi ni Emily, "Mama, gusto kong pumunta sa Pilipinas balang araw." Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang bituin. Nanghina ang puso ni Jennifer. Gusto niyang matupad ang pangarap ng kanyang anak. Ngunit kasabay nito, may takot siyang maulit ang masakit na karanasan. Ilang buwan siyang nag-alala. Hindi siya makatulog. Ang ngiti ni Emily at ang malamig na tingin sa Paris ay nagpapalit-palit sa kanyang isip. Isang araw, nagdesisyon si Jennifer. Ito na ang huling pagsubok. Kung hindi ito magtagumpay, hindi na niya dadalhin sa ibang bansa si Emily. Ngunit kung hindi niya susubukan, pagsisisihan niya ito habang buhay. Noong tagsibol ng 2024, nagtungo si Jennifer at Emily sa Vancouver International Airport. Bago umalis, naghanda ng husto si Jennifer. Noise-cancelling headphones, paboritong stuffed toy ni Emily, tablet na puno ng animated shows, at paborito niyang pagkain. Ginawa niya ang lahat para maiwasan ang panik. Sa eroplano, hindi nakatulog si Jennifer. Maingat niyang binabantayan si Emily. Sa kabutihang palad, kalmado ang kanyang anak, nakikinig sa musika sa headphone at nanonood ng show sa tablet. Ngunit mabilis pa rin ang tibok ng puso ni Jennifer. Alam niyang ang tunay na pagsubok ay magsisimula sa pagdating nila sa paliparan. Matapos ang 10 oras na biyahe, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3 sa Maynila. Nang nawala ang seatbelt sign, nagsimulang tumayo ang mga pasahero. Napuno ng ingay ang loob ng eroplano. Tunog ng pagkuha ng bagahe, usapan ng mga tao, at anunsiyo. Bahagyang kumunot ang noo ni Emily. "Ayos lang, Emily. Dahan-dahan lang," sabi ni Jennifer habang hinawakan ng kamay ng anak. Ang maliit na kamay ay pawis na. Bumaba sila ng eroplano at naglakad sa mahabang pasilyo. Malapad ang koridor ng paliparan at maraming tao ang naglalakad. Mahigpit na kumapit si Emily sa kamay ni Jennifer. Nagsimulang manginig ang kamay niya. Alam ni Jennifer na ito ang simula ng panik. Mabilis na ang paghinga ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata hindi mapakali. "Pakiusap, Emily." Konting tiis na lang, nagdasal si Jennifer sa kanyang isip. Ngunit, naghahanda na rin siya sa pinakamasamang sitwasyon. Baka maulit ang nangyari sa Paris. Malamig na tingin, masasakit na salita, at airport staff na hindi tutulong. Baka pareho lang ang Pilipinas. Naisip niya. Sa huli, pareho lang ang lahat ng bansa. Malamig sila sa mga batang may kapansanan. Hindi pa alam ni Jennifer na ang pag-aakalang iyon ay babaguhin sa laking pagkagulat. Habang papalapit sa immigration hall, dumarami ang tao. Iba't ibang manlalakbay mula sa iba't ibang bansa ang nakapila. Lalong lumakas ang panginginig ni Emily. Pagpasok nila sa immigration hall, nagkatotoo ang kinatatakutan ni Jennifer. Isang malaking bulwagan ang bumungad. Mataas ang kisame at malamig ang liwanag ng mga ilaw. Daan-daang tao ang nakapila. Iba't ibang lingwahe ang maririnig. At umaalingaw-ngaw ang tunog ng gulong ng maleta. Ang tunog ng aircon ay tila isang nakakabingi na humming. Namutla si Emily. "Mama!" Nanginginig ang boses ng anak. Lumuhod si Jennifer upang pantayan ang mata ni Emily. "Ayos lang, kasama mo si Mama." Dahan-dahan huminga. Ngunit lalong bumilis ang paghinga ni Emily. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Malaki ang kanyang mga mata dahil sa takot. Pumila si Jennifer. Pinili niya ang dulo ng pila, malapit sa pader. Umaasang mas kalmado si Emily doon. Ngunit hindi na umabot ang kanyang hiling. 5 minuto pa lang silang nakapila nang takpan ni Emily ang kanyang mga tainga. "Ayaw ko! Ayaw ko!" Mahinang sigaw ang lumabas. Lumakas ang tibok ng puso ni Jennifer.
Alam niyang magsisimula na. Emily, tingnan mo si Mama. Ayos lang, sabi niya, ngunit hindi na nakikinig ang kanyang anak. Nagsimulang magsarado si Emily sa sarili niyang mundo. Ito ang katangian ng panik ni Emily. Ang lahat ng tunog ay nagiging banta at nagkukubli siya upang protektahan ang sarili. Sa sumunod na sandali, lumuhod si Emily sa sahig. Ayoko! Maingay! Umuwi na tayo! Nagsimula siyang mag-ingay. Nag-ipon-ipon ang mga tingin ng tao. Naramdaman ni Jennifer na tila huminto ang kanyang hininga. Nagsimula na naman. Katulad ng eksena sa Paris, ang mga tao sa paligid ay mukhang naiinis. May ilan na nagpapahayag ng pagkadismaya. Niyakap ni Jennifer ang kanyang anak. Pasensya na! Paulit-ulit niyang sabi sa kanyang isip. Naghanda siyang muling makarinig ng malamig na salita at mapagalitan ng staff ng airport. Lalong lumakas ang sigaw ni Emily. Lubusan na siyang nagpapanik. Umiiyak, nanginginig ang katawan at nakatakip pa rin ang mga tenga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jennifer ang presensya ng isang tao. May papalapit na mga yabag, napakuyom si Jennifer. Inakala niyang mapapagalitan na naman siya. Hindi siya makatingin. Niyakap niya ng mas mahigpit ang anak para protektahan ito. Ngunit, walang naririnig na salita ng pagpuna o sermon. Sa halip, isang tahimik na presensya ang tumigil sa tabi nila. Dahan-dahang tumingala si Jennifer. Nakita niya ang isang batang Pilipinang babae. Nakatayo. Nakasuot ito ng uniforme ng airport ground staff, malamang ay 20s. Kalmado ang kanyang mukha. Agad na humingi ng paumanhin si Jennifer. I'm sorry. Ngunit, hindi nagsalita ang staff. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nag-alala. Tahimik lang siyang nakatingin kay Jennifer at Emily. Walang paghuhusga sa kanyang mga mata. Sa halip, may mainit na bagay siyang ipinapakita. Sa sumunod na sandali, gumawa ng hindi inaasahang aksyon ng staff. Walang salita. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Emily. Nagpantay sila ng mata. Ang pagluhod ng isang matanda sa harap ng bata, isang simpleng aksyon. Ngunit nakakagulat para kay Jennifer. Ang staff sa Paris ay nakatayo at tinitingnan sila, tila nagpoproseso ng isang problema. Ngunit, ang babaeng ito ay iba. Mula sa bulsa ng kanyang polo shirt, may kinuha ang staff. Isang piraso ng makulay na papel, malamang na papel na pangpabalat o colored pad paper. Huminga ng malalim si Jennifer. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Kinuha ng staff ang papel at nagsimulang tupiin ng maingat. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng napakahusay. Bawat galaw ay tila isang eleganting sayaw. Bahagyang humina ang iyak ni Emily. Nakatingin siya sa kamay ng babae. Tuloy pa rin ang kanyang sigaw, ngunit mas mahina. Nahuli ng babae ang kanyang atensyon. Nagpatuloy sa pagtupi ng papel ang staff ng tahimik. Tinutupi, binubuklat, at tinutupi ulit. Ang kanyang kilos ay walang pag-aalinlangan. Tila ginawa na niya ito ng daan-daang beses. Maya-maya, ang kulay na papel ay naging hugis, paper star parol na papel. Isang simpleng disenyong Pilipino na sumisimbolo ng liwanag at pag-asa. Alam ni Jennifer ang parol. Ngunit ngayon lang niya nakita kung paano ito ginagawa. Dahan-dahang inilagay ng staff ang natapos na parol sa palad ni Emily. Walang salita, ngiti lang ang ipinakita. Tumigil sa pag-iyak si Emily. Tahimik siyang nakatingin sa parol na papel. Sa kanyang pisnging basa ng luha, may kaunting gulat ang kanyang mukha. Marahang hinawakan ng kanyang nanginginig na kamay ang parol. Ang ganda. Mahinang sabi ni Emily. Hindi makapaniwala si Jennifer sa kanyang nakita. Ilang minuto lang ang nakalipas. Lubusan na siyang nagpapanik. Ngayon, tahimik siyang nakatingin sa papel. Walang pagsaway, walang malamig na tingin, walang sigaw na patahimikin mo yan. Andin to ng santinaan ko, isang babae lang lumuhod at tahimik na nagtupi ng papel. Iyon lang, at kumalma ang puso ng kanyang anak. Dahan-dahang tumayo ang staff, humaharap siya kay Jennifer at yumukod ng malalim. Ayos lang po ba? Sa Tagalog, ngunit may kasamang simpleng Ingles, hindi perpekto ang kanyang bigkas. Ngunit ang kanyang boses ay may tunay na pag-aalala. Hindi makapagsalita si Jennifer. Pilit niyang pinigilan ang mga luhang umaapaw. Thank you. Thank you so much. Ang tanging nasabi niya. Ngumiti ulit ang staff. Kumaway siya ng kaunti at akmang aalis na. Ngunit, biglang napasigaw si Jennifer. Wait, please! Lumingon ang staff. Nagtanong si Jennifer. Bakit?
Bakit po kayo ganito kabait? Nag-isip ang staff, tila inuunawa ang tanong sa Ingles. Pagkatapos, dahan-dahan siyang sumagot. Lahat tayo pagod. Mahirap ang biyahe. Kaya gusto ko lang tumulong. Simpleng Ingles. Ngunit naramdaman ni Jennifer ang bigat ng mga salita. Lahat tayo pagod. Kahit may kapansanan, kahit walang, matanda o bata, lahat ay napapagod sa biyahe. Kaya gusto niyang tumulong. Iyon lang ang dahilan. Hindi ito espesyal na bagay. Tila natural lang. Sandali lang po. Sabi ng staff. Tumakbo siya at umalis. Naiwan si Jennifer at Emily sa pwesto. Yakap-yakap ni Emily ang parol na papel. Hindi na siya umiiyak. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ang parol sa liwanag. Tumingin si Jennifer sa paligid. Napansin niya na nagbago ang mukha ng mga taong kanina'y malamig ang tingin. May ilan nang umingiti ng maamo. Isang mag-asawang matanda ang kumaway ng kaunti sa kanila. Isang babae sa isang couple ang nag-thumbs up at nag-sign ng ayos lang. Walang nagreklamo. Walang nagpaparinig. Tahimik at mainit silang pinanood ng mga tao. Ito ang unang beses na naranasan ni Jennifer ang ganito. Sa Paris, lantaran ng pagkaasar ng mga tao. Dito, iba. Siguro, nagulat sila noong una. Ngunit walang naging agresibo. Sa halip, tila nag-aalala sila. At nang bumalik ang staff, nalaman ni Jennifer ang dahilan. May dala itong maliit na papel na bag. Ito po, sana makatulong. Sabi ng staff at ibinigay ang bag kay Jennifer. Binuksan ni Jennifer ang bag. Sa loob ay may hand-drawn na mapa at 5 iba pang papel na tupi paper crafts. Ang mapa ay isang photocopied na floor map ng airport, ngunit may sulat kamay na impormasyon. Sa Tagalog at Ingles, dito konti ang tao, dito tahimik ang tunog, dito pwedeng magpahinga, malinis ang kubeta. Bawat lugar ay may maingat na paliwanag. Tila isang espesyal na mapa para kay Emily. May 5 tupi na papel. Parol, bulaklak, bituin, aso, pusa. Bawat isa ay maingat na tinupi at may maliit na message card. Para kay Emily, enjoy mo ang Pilipinas. And Isis, nanginginig ang kamay ni Jennifer. Kailan niya ginawa ang mapa at paper crafts? Ilang minuto lang siyang nawala. Imposibleng maihanda niya ang lahat sa maikling oras na iyon. Ibig bang sabihin, pre-prepared na niya ito? Hindi rin. Nakasulat ang para kay Emily. Hindi niya alam ang pangalan ng anak niya. Naintindihan ni Jennifer. Ginawa ito ng staff gamit ang kanyang break time. Nang makita niya si Emily na nagpapanik, alam niya agad kung ano ang kailangan. Tumakbo siya sa staff room, nagcopy ng mapa, sinulatan ng impormasyon, nagtupi ng papel, at naglagay ng message. Malamang na ginamit niya ang buong break time niya, sinakripisyo ang kanyang pahinga para sa isang bata na hindi niya kilala. Bakit? Nanginginig ang boses ni Jennifer. Bakit po ninyo ginawa ang lahat ng ito? Bahagyang ngumiti ang staff. Tila nahihiya. Ang kapatid ko, katulad din ni Emily, hiningal si Jennifer. Nagpatuloy ang staff, sa Taglish, ngunit buong puso ang bawat salita. Si sister, takot sa ingay, takot sa tao, pero mabait ang puso, mahilig sa magagandang bagay. Itinuro niya ang parol na hawak ni Emily. Papercraft, tingnan niya, kumakalma siya. Si sister ganyan, umapaw ang luha ni Jennifer. Ang babaeng ito ay hindi nakita ang kanyang anak bilang problema. Hindi siya nag-isip ng abala. Nakita niya si Emily bilang isang tao. At dahil sa kanyang sariling karanasan, alam niya kung ano ang kailangan at kumilos siya. Enjoy po kayo sa Pilipinas, sabi ng staff at yumukod ng malalim. Emily, sana marami kang happy memories. Saad niya at umalis. Pinanood ni Jennifer ang kanyang likod, walang masabi. Hindi niya naitanong ang pangalan niya. Hindi siya nakapagpasalamat ng sapat. Ngunit, hinding-hindi niya malilimutan ang babaeng ito. Matapos ang maayos na immigration process, nagtungo si Jennifer at Emily sa baggage claim. Gamit ang mapa na sinulat ng staff, dumaan sila sa rutang konti ang tao. Mahigpit na hawak ni Emily ang parol na papel. Ang baggage claim ay malawak, ngunit tulad ng nakasulat sa mapa, ang conveyor belt sa gilid ay mas kaunti ang tao. Nagulat si Jennifer. Alam ba ng staff kung aling belt ang congested sa oras na yun? Nakuha nila ang bagahe at dumaan sa customs. Ang customs officer
ay ngumiti ng maamo kay Emily. Medyo kinakabahan si Emily, ngunit ipinakita niya ang parol na papel. Beautiful, sabi ng officer at nag-thumbs up. Nang makarating sila sa arrival lobby, nagulat ulit si Jennifer sa kaayusan at disiplina ng Pilipinong airport. Kahit maraming tao mga sumasalubong, manlalakbay at staff tahimik, hindi masyadong maingay ang mga tao. Kahit ang tunog ng gulong ng maleta ay tila pinipigilan. Sinuri ni Jennifer ang mapa. Nagdesisyon siyang pumunta sa lugar na sinulatan ng staff. Dito pwedeng magpahinga. Ito ay isang maliit na lounge sa sulok ng arrival lobby. May ilang mahabang upuan at maliliit na halaman. Mula sa bintana, makikita ang labas at ang paglapag at paglipad ng mga eroplano. Tahimik ito. Konti ang dumadaan. Perpekto para kumalma si Emily. Naupo silang dalawa. Nakatanaw si Emily sa labas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood ang malalaking eroplano na dahan-dahang gumagalaw sa runway. Mama, yung eroplano, sabi ni Emily. Ang boses niya ay kalmado. Hindi aakalaing galing siya sa panic attack. Hinaplos ni Jennifer ang ulo ng anak. Oo, Emily, ang galing mo. Opo. Mahinang tumango si Emily. Binabantayan ako ni Parol. Tinitigan niya ang kanyang parol na papel. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagtungo sila sa sakayan ng airport bus. Ang hotel na nire-reserve nila ay mga 1 oras ang biyahe. Habang naglalakad, humanga si Jennifer sa kaliwanagan ng mga karatula. Tagalog, Ingles, at Chinese, Korean may mga simbolo at pictograms na ginamit. Kahit hindi mo alam ang wika, intuitive ito. Pagdating sa bus terminal, may nakapila na. Maayos ang pila. Hindi sila nagsisiksikan. Isang linya lamang. Nagulat si Jennifer sa disiplina. Sa Vancouver o Paris, hindi niya nakita ang perpektong pila sa bus stop. Kadalasan, nagkukumpulan ng mga tao. Pero dito, iba. Dumating ang bus. Nang bumukas ang pinto, tumayo ang driver at bahagyang yumukod sa mga pasahero. Nagulat si Jennifer. Ang driver, yumukod sa pasahero. Isang bagong karanasan. Sumakay sila sunod-sunod. Walang sumisingit. Nang may matandang babae na may mabigat na maleta, mabilis na tumulong ang isang batang lalaki. Walang salita, natural na kilos. Nang sila na ni Emily, ngumiti ang driver sa kanilang dalawa. Welcome po, Tagalog iyon. Ngunit ang init ay lumampas sa salita. Thank you, sabi ni Jennifer. You're welcome po, sagot ng driver sa pidgin English. Malinis ang loob ng bus. Walang alikabok sa upuan. Ang mga bintana ay malinaw. Lahat ay maingat na nilinis. Naupo si Jennifer at Emily sa tabi ng bintana. Masayang nakatingin si Emily sa labas nang umandar ang bus. Nagpatuloy ang tanawin ng Pilipinas. Sa simula, ang paligid ng airport, mga maayos na parking lot, well-maintained na halamanan at kalsadang walang basura. Lahat ay maayos. Pagkatapos, pumasok sila sa residential area. Maliliit na bahay ang nakahanay. Bawat bahay ay maingat na inaalagaan. May mga halaman sa harapan. Maayos na nakasabit ang mga damit. Nakahilera ng maayos ang mga bisikleta. Napansin ni Jennifer. Walang basura sa kalsada. Walang can. Walang plastic bottle. Walang basurang papel. Sa Vancouver o Paris, normal ang basura sa kalsada. Pero dito, wala. Mama, ang ganda. Sabi ni Emily. Oo, ang ganda talaga. Tahimik na tumingin si Jennifer sa tanawin. Pumasok ang bus sa expressway. Nagbago ang tanawin. Mga palayan rice fields, bukid, maliliit na bundok. Ang tagsibol sa Pilipinas ay puno ng buhay. Napansin din ni Jennifer ang atmosfera sa loob ng bus. Tahimik ang mga pasahero. Walang gumagamit ng cellphone para tumawag. Kung may nag-uusap man, mahina ang boses. Tila natural lang sa kanila ang maging considerate sa iba. May isang binata na nakatingin sa smartphone niya, ngunit walang tunog. Naka-earphone siya. Tahimik. May matandang lalaki na nagbabasa ng dyaryo. Kahit ang paglipat ng pahina ay tahimik, tila maingat niyang hinahawakan ng papel. Naisip ni Jennifer. Ito ang pusong Pinoy. Alam niya ang tungkol sa Filipino hospitality, ngunit ngayon niya naintindihan na hindi lang ito para sa mga tourist o sa mga hotel. Ang driver ng bus, ang mga pasahero lahat ay may paggalang respect sa isa't isa
at nagbabahagi ng espasyo. Hindi ito pinilit, kundi natural na kilos. Pagkaraan ng isang oras, dumating ang bus sa Maynila. Bumaba sila sa pinakamalapit na bus stop sa hotel. Yumukod ulit ang driver. Salamat po. Have a nice trip. Naintindihan ni Jennifer ang ibig sabihin. Thank you very much, sagot niya. Ilang minutong lakad lang ang hotel. Habang naghihintay sila sa traffic light, kahit walang sasakyan, walang tumawid. Lahat ay tahimik na naghihintay na mag-green ang ilaw. Nang mag-green, tumawid sila. Habang naglalakad, may sasakyan na papalapit sa intersection. Ngunit, ganap na huminto ang driver. Nag-sign siya ng go-ahead. Nagbow si Jennifer at nagmadaling tumawid. Nang lumingon siya, nagbow din ang driver. Napansin niya na ang maliliit na acts of kindness na ito ay nasa lahat ng dako. Nang dumating sila sa hotel, malalim na yumukod ang front staff. Welcome po. We are happy to have you. Sa matatas na Ingles, mabilis at maayos ang check-in. Ngunit courteous, pinansin din ng staff si Emily. That's a beautiful papercraft, young lady. Ipinakita ni Emily ang parol niya. Ngumiti ang staff at sinabing, beautiful. Dinala sila sa kanilang kwarto. Malinis at detalyado ang lahat. Ang mga tuwalya ay maingat na nakatupi. Ang mga amenities ay maayos na nakahanay. Mula sa bintana, makikita ang tanawin ng Maynila. Tumayo si Emily sa bintana. Mama, tingnan mo. Ang daming matataas na building. Tumabi si Jennifer. Ang Maynila sa sunset ay kulay orange. Maraming building at tumatakbo ang mga kalsada sa gitna. Sa malayo, makikita ang mga sikat na landmark ng siyudad. Ang ganda, sabi ni Jennifer habang yakap ang anak. Hawak pa rin ni Emily ang parol na papel. Nang gabing iyon, nagdesisyon si Jennifer na i-post sa social media ang nangyari sa airport. Kumuha siya ng litrato, ang hand-drawn na mapa, ang 5 paper crafts, at si Emily na yakap ang parol. Inayos niya ang mga ito at kinuna ng larawan. Nagsimula siyang magsulat ng mahabang mensahe sa Ingles. Buong puso, ang anak ko ay may ASD. Nahihirapan siya sa malalakas na ingay at siksikan at nagpapanik siya minsan. Maraming bansa na kaming napuntahan. At sa bawat isa, nakarinig ako ng masasakit na salita at nakita ang malamig na tingin. Baramanghan ni, isinulat ni Jennifer ang masakit na karanasan sa Paris ang sinabi ng staff. Ang malamig na tingin ng mga tao at ang pag-alis ng kanyang asawa. Ngunit, nag-iba ito ngayon sa Pilipinas. Ang nangyari sa NAIA, isinulat niya ng detalyado ang staff na nagtupi ng papel. Ang paggamit niya ng break time para gumawa ng mapa at paper crafts. At ang sinabi niya, ang kapatid ko, katulad din ni Emily. Hindi niya nakita ang anak ko bilang problema. Hindi siya nanghusga. Naintindihan niya ang puso ng aking anak at kumilo siya. Isinulat din ni Jennifer ang kanyang karanasan sa bus. Ang pagyuko ng driver. Ang tahimik na konsiderasyon ng mga pasahero. At ang kalinisan ng kalye. Ito pala ang Pilipinas. Naintindihan niya. Ang pusong Pinoy ang kabaitan na hindi espesyal, kundi natural na bagay. Sa dulo ng post, isinulat niya, ang tunay na kabaitan ay ang paglalagay ng sarili sa sitwasyon ng iba, ang pag-iisip kung ano ang kailangan ng ibang tao at ang pagkilos. Itinuro ito sa amin ng airport staff ng Pilipinas. Lahat tayo ay umaasa na maiintindihan at tatanggapin. Walang pinipiling kapansanan. Ito ang pangangailangan ng lahat ng tao. Pinindot niya ang post. Umaasa si Jennifer na makarating ang post na ito sa puso ng kahit isa. Baka may iba pang magulang na nahihirapan. Sana mabigyan niya sila ng pag-asa. Kinabukasan, nagulat si Jennifer nang makita ang kanyang cellphone. Daan-daang komento ang nakita niya. Libo-libong shares. Nagsimula siyang magbasa ng mga komento. May anak din ako may autism. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwala. May ganito palang kabait na bansa. Galing ito sa lahat ng sulok ng mundo, mga mensahe mula sa mga magulang na may autistic children, mga nagtatrabaho sa disability support, at mga taong simpleng na-touch sa kwento. Tahimik na bumangon si Jennifer para hindi magising si Emily. Binuksan niya ang bintana at pumasok ang simoy ng hangin ng Maynila. Malamig, ngunit presko. Tiningnan niya ang mga taong nagko-commute sa ibaba. Naglalakad papuntang LRT, MRT, nagbibisikleta, at may mga magulang na kasama ang mga anak. Lahat ay tahimik, ngunit sigurado sa kanilang simula ng araw. Naisip ni Jennifer, ang bansang ito ay puno ng invisible consideration.
Hindi nagdedemand ng karapatan ng mga tao. Ngunit, sigurado silang nagmamalasakit sa isa't isa. Hindi ito kahinaan, kundi kalakasan. Ang pagpigil sa sarili para mapanatili ang harmony ng lahat. Ang pagpili sa kapayapaan ng grupo kaysa sa sariling comfort. Isang katangian ito. Nagising si Emily. Mama, good morning. Good morning, Emily. Nakatulog ka ng maayos? Opo. Hinanap ng anak ang parol na papel niya. Maingat itong nakalagay sa tabi ng unan. Kasama ko si Parol matulog. Ngumiti si Jennifer. Saan mo gustong pumunta ngayon, Emily? Nagliwanag ang mata ni Emily. Gusto ko sa Enchanted Forest Park. Sige. Maghanda na tayo. Kumain silang dalawa sa hotel restaurant. Iba't ibang pagkain ang nakahanda. Filipino breakfast, tapsilog, longganisa, at western food. Pinili ni Jennifer ang Filipino food sinangag, tuyo, at ensalada gusto niyang sumubok. Pinili ni Emily ang pancakes at scrambled eggs. Maingat siya sa bagong pagkain. Habang kumakain, napansin ulit ni Jennifer ang paligid. Maraming tao, ngunit hindi maingay. Tahimik na kumakain ang lahat. May pamilya, at ang mga bata ay kalmado. Sa kabilang mesa, may matandang mag-asawa na kumakain. Halos hindi sila nag-uusap, ngunit paminsan-minsan, nagkatinginan sila at ngumingiti. Tila nagkakaunawaan sila kahit walang salita. Sa kabilang mesa naman, may isang businessman na nag-iisa. Nagbabasa siya ng e-newspaper, habang maingat na kumakain ng longganisa gamit ang kutsara at tinidor. Maingat siyang kumain. Dinadama ang bawat kagat. Naramdaman ni Jennifer na ang kagandahan ng Pilipinas ay nasa mga everyday scenes na ito. Matapos kumain, umalis si Jennifer at Emily papunta sa Maynila. Ang kanilang destinasyon ay ang Enchanted Forest Park Ghibli Substitute, ang lugar na pinakagusto ni Emily. Ito ang una niyang subway ride. Medyo kinakabahan si Jennifer, ngunit naaalala niya ang mapa ng staff. Ayos lang, Emily. Ayos lang sa Pilipinas, sinabi niya sa sarili. Sa daan papuntang LRT, MRT station, dumaan sila sa isang maliit na plaza. Sa umaga, may mga community group na naglilinis. Nagwawalis ng dahon, nagpupunas ng upuan, at nagpupulot ng basura. Huminto si Jennifer. Mukhang hindi sila inutusan. Kusang loob nilang ginagawa. Tila natural lang. May isang matandang babae na naglinis na napansin si Jennifer at nagbow o nagbigay ng quick nod. Gumanti si Jennifer. Ngumiti ang babae at nagpatuloy sa paglilinis. Pagdating sa station, nalilito si Jennifer sa pagbili ng tiket. Nakatayo siya sa harap ng machine nang lumapit ang isang station attendant. Saan po kayo pupunta? Sa matatas na Ingles. Sinabi ni Jennifer ang destinasyon. Maingat na tinuruan siya ng attendant kung paano bumili ng tiket at kung paano magpalit ng line. Kunin niyo po itong map, sabi ng attendant at ibinigay ang English version ng rail map. Nilagyan niya ng marka ang mga major station at transfer point. Kung may problema po, magtanong lang kayo sa attendant. Tutulong po ang lahat. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng katiwasayan kay Jennifer. Sumakay sila sa tren. Kahit siksikan ng loob, may isang bakanting upuan. Nang pauupuin ni Jennifer si Emily, tumayo ang isang babaeng nakaupo sa tabi. Go ahead. Sa Tagalog, ngunit naintindihan ang gesture. Thank you, sabi ni Jennifer at umupo silang dalawa ni Emily. Ngumiti ang babae at nagsimulang magbasa habang nakatayo. Tahimik ang loob ng tren. Maraming tao ang nakatingin sa cellphone ngunit walang tumatawag. Ang mga nakikinig sa music sa earphone ay maingat na walang sound leakage. Nakarating sila sa transfer station. Sinundan nila ang agos ng tao. Dahil sa mapa ng attendant, hindi sila nalito. Nakarating sila sa Enchanted Forest Park Resort Museum. Si Emily ay excited, ngunit hindi nagpakita ng panic. Kalmado siyang tumingin sa paligid. Ang loob ng park ay tila isang fantasy world. Malalaking statues ng mga mythical creatures, Filipino folklore, interactive exhibits. Nagniningning ang mata ni Emily habang tinitingnan ng bawat isa. Naramdaman ni Jennifer na umakyat ang kanyang dibdib. Para sa ngiting ito, nagpunta sila sa Pilipinas para makagawa ng masayang alaala si Emily, tulad ng ibang bata, at nangyayari ito. Maraming pamilya sa park, ngunit walang tumingin ng masama kay Emily. Kahit tumigil si Emily sa harap ng exhibit ng matagal, walang nagreklamo. Sa halip,
Maingat silang umiiwas na tila nagbibigay space para ma-enjoy niya. Sa harap ng isang exhibit, kinuha ni Emily ang parol na papel niya. May display sa glass case ng mga paper art na gawa sa park. Tiningnan ni Emily ang kanyang parol at ang mga display. May dumaan na isang Pilipinang ina at anak mag-grade school. Nagningning ang mata ng bata nang makita ang parol ni Emily. Nagsalita ang ina sa Ingles. "Ang ganda naman ng parol mo." Ngumiti si Emily. May sinabi ang bata sa Tagalog. Isinali ng ina. "Sabi ng anak ko, napakahusay daw ng pagtupi ng parol mo. Napakaganda." Ngumiti si Jennifer. Isang staff sa airport ang nagtupi niyan. Ikinuwento niya ang nangyari. Napaiyak ang ina. "Ang ganda ng experience ninyo. Siguradong magiging treasure iyan ng anak mo habang buhay." Pagkatapos, kumuha ang bata ng colored paper mula sa kanyang bag, iba't ibang kulay. Pumili siya ng isa at nagsimulang magtupi ng bulaklak. Ang kanyang maliliit na kamay ay skillful sa pagtupi. Sa loob ng ilang minuto, natapos ang isang magandang bulaklak. Ibinigay niya ito kay Emily. "Friends?" Isang salita lang sa Ingles ang nasabi niya. Kinuha ni Emily ang bulaklak. Maingat niya itong hinawakan. "Thank you." Mahinang sabi niya. Nagngitian ang dalawang ina at anak. Kahit hindi nagkakaunawaan ng salita, nagkaintindihan ng puso. Pagkaalis sa park, kumain sila sa kalapit na cafe. Pagpasok, sinalubong sila ng staff ng, "Welcome po." May English menu. Nag-order si Jennifer ng omelette rice at si Emily ng pasta. Nang dumating ang pagkain, may heart na iginuhit sa omelette ni Jennifer gamit ang ketchup. Sa pasta ni Emily, may maliit na flag. "Special po for the young lady," sabi ng staff. Nagulat si Jennifer. Hindi niya in-order ang ganitong special treatment. Pagkatapos kumain at magbayad, binigyan ng staff si Emily ng maliit na paper craft hugis kuneho rabbit naman. "Please come again." Masayang tinanggap ni Emily ang paper craft. Parol, bulaklak, kuneho, dumarami ang kanyang mga treasure. Nang gabing iyon, bumalik si Jennifer sa social media. Lumampas na sa 100,000 ang shares at libo-libo ang komento. Ang mga mensahe ay galing sa buong mundo. "Pupunta ako sa Pilipinas next month. Salamat sa post mo, kalmado na ako. May anak akong may autism. Balang araw bibisitahin namin ang Pilipinas. Hindi ako makatulog. Walang hangganan ng kabaitan. Nakatira ako sa Pilipinas at dahil sa post mo, lalo ako nagiging proud sa bansa ko." May mga komento rin mula sa mga expatriate na naninirahan sa Pilipinas. "May anak din akong may kapansanan. 5 taon na ako dito. Tanggap ang anak ko dito. Sa eskwelahan, sa komunidad, mababait ang lahat." Ang mga Pilipino ay hindi nagpapakita ng labis na salita, ngunit ipinapakita nila sa gawa. Iyon ang tunay na kabaitan. Binasa ni Jennifer ang bawat komento at nagsimulang mag-reply. Gusto niyang magbigay ng pag-asa sa mga magulang na nahihirapan. Gusto niyang sabihin kung gaano kaganda ang Pilipinas. Kinabukasan, bumisita si Jennifer at Emily sa Quiapo, Manila Chinatown. Asa ko sa substitute, ang malaking palamuti sa harap ng simbahan. Ang sigla ng Divisoria. Ang ingay at ambiyanse lahat ay bago at maganda. Habang naglalakad sila, huminto si Emily. May tindahan ng paper crafts at supplies. Iba't ibang kulay ng papel ang nakadisplay. Ang tindera ay isang matandang babae. Nang makita si Emily, ngumiti siya. Ang ganda ng bata. Sa Tagalog, ngunit naramdaman ang kabaitan. Ipinakita ni Emily ang parol niya. "Wow!" sabi ng tindera. Kumuha siya ng isang espesyal na papel mula sa likod, kulay ginto at pilak. Nagniningning. "Present." Ibinigay niya ang papel kay Emily. Nagulat si Emily. Nagtaka si Jennifer. "How much po?" Pero tumanggi ang tindera. "Ayos lang. Mahilig siya sa paper crafts, di ba? Present." Maraming beses nagpasalamat si Jennifer. Kumaway ang tindera. Bumalik ka. Nang gabing iyon, ginawa ni Emily ang kanyang sariling parol gamit ang gintong papel. Sa simula, hindi siya nagtagumpay. Ngunit, paulit-ulit niyang sinubukan. At sa huli, nabuo niya ito. Hindi ito perpekto. Ngunit ito ang pinakamagandang gawa niya. "Mama, tingnan mo, nagawa ko." Nakita ni Jennifer ang proud na mukha ng anak at napaiyak. Maraming bagay na sinukuan ni Emily. Hindi niya kayang gawin ang ginagawa ng ibang bata. Ngunit ngayon,
Sinubukan niya at nagtagumpay. Ang nagbigay ng spark na ito ay ang cleaning staff sa NAIA. Hindi lang siya nagtupi ng papel. Nagbigay siya ng mensahe kay Emily. Kaya mo rin. Isang linggo ang lumipas ng mabilis. Cebu, Palawan, Kyoto, Osaka substitute. Saan man sila magpunta, mabait ang mga tao. Hindi nagpanik si Emily kahit minsan. Naintindihan ni Jennifer. Tinanggap siya ng Pilipinas. Sa araw ng pag-alis, bumalik sila sa NAIA. Inisip ni Jennifer na sana makita niya ang staff. Gusto niyang magpasalamat. Gusto niyang sabihin kung gaano nagbago ang kanyang anak. Habang naglalakad sa airport, hinanap niya ang staff. Maraming staff ang nakita niya, ngunit hindi niya nakita ang babae. Ngunit, ayos lang. Naisip niya, hindi naman ginawa ng babae iyon para pasalamatan. Gusto lang niyang tumulong sa isang taong nangangailangan. Iyon ang natural na bagay para sa kanya. Hindi siya nagbigay ng pangalan o humingi ng pasasalamat. Pagkatapos ng departure procedure, papunta sila sa boarding gate. Habang naglalakad sa duty-free area, huminto si Jennifer. May paper craft kit na binibenta. Binili niya ito. Naisip niya na ibibigay niya ito sa mga schoolmate ni Emily pagbalik nila sa Canada. At ikukuwento niya ang tungkol sa Pilipinas ang bansa na puno ng kabaitan. Sumakay sila sa eroplano. Nakaupo si Emily sa tabi ng bintana. Mama, gusto ko pang bumalik sa Pilipinas. Ngumiti si Jennifer. Oo, pangako. Tapos, umalis ang eroplano. Sa ibaba, nakita ang tanawin ng Pilipinas. Nang maging maliit at natakpan ng ulap, binuksan ulit ni Jennifer ang social media. Nag-update siya ng post. Natapos ang isang linggo namin sa Pilipinas. Ngayon, pabalik na kami sa Canada. Sa loob ng isang linggo, malaki ang pagbabago namin ng anak ko. Sa unang pagkakataon, nakagawa siya ng sarili niyang papercraft. Sa unang pagkakataon, nakipag-usap siya at ngumiti sa ibang bata sa ibang bansa. Sa unang pagkakataon, nakalipas ang isang linggo nang hindi nagpapanik. Lahat ng ito ay regalo ng Pilipinas. Ang mga Pilipino ay hindi nakita ang kapansanan bilang problema. Tinanggap nila ito bilang uniqueness. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nanghuhusga. Tahimik lang silang tumulong. At napagtanto ko, ang tunay na kabaitan ay hindi ipinapahayag sa malakas na boses. Ito ay ipinapakita sa gawa. Tahimik, ngunit sigurado. Sa Maria Cruz ng NAIA, hindi ko alam ang buong pangalan mo, ngunit hindi ko makakalimutan. Ang parol na tinupi mo ay treasure pa rin ng anak ko, at ang kabaitan na itinuro mo ay nagpabago sa aming buhay. Maraming salamat. Buong puso. Agad na kumalat ang post. Umiyak ang mga tao sa buong mundo, nakakuha ng pag-asa. Lumampas sa 1 milyon ng views at 10,000 ang komento. May mga komento mula sa mga Pilipino. Salamat sa post mo. Lalo ako naging proud sa Pilipinas. Ang mga bagay na inaakala nating normal ay espesyal pala. Aalagaan namin ang kabaitang ito. Isang araw, may dumating na mensahe. Galing ito sa isang nagtatrabaho sa NAIA. Nabasa ko ang post ninyo. Kinumpirma ko sa mga kasamahan ko sa ground staff at nahanap namin ang nagtupi ng papercraft para sa inyo. Maria Cruz ang pangalan niya. Nagtatrabaho pa rin siya sa NAIA. Nagulat siya nang malaman ang post ninyo. Sabi niya, wala akong ginawang espesyal. Naalala ko lang ang kapatid ko. Umiyak siya nang marinig ang pasasalamat ninyo. Kung masaya si Emily, iyon ang pinakamasaya sa lahat. Kung gusto ninyo, ipapasa ko ang mensahe niya. Emily, salamat at nag-enjoy ka sa Pilipinas. Marunong ka na bang magtupi ng papercraft ng mag-isa? Kapag bumalik ka, sana magkita tayo. Magtupi tayo ng mas maraming papercrafts. Excited akong makita ulit ang ngiti mo. Paulit-ulit na binasa ni Jennifer ang mensahe. Hindi siya tumigil sa pag-iyak. Maria Cruz. Sa wakas, alam na niya ang pangalan. Nag-reply siya. Maria, maraming salamat. Babalik kami sa Pilipinas. Sa oras na iyon, pupunta kami ni Emily para makita ka. Ingat ka hanggang noon. Nagsimulang magbago ang buhay ni Jennifer at Emily sa Canada. Ikinuwento ni Emily sa eskwelahan ang tungkol sa Pilipinas. Tinuruan niya ang mga kaibigan niya kung paano magtupi ng papel. May mga bata na hindi agad makagawa, ngunit maamo si Emily na nagtuturo. Ayos lang. Kaya mo yan. Ulit-ulitin mo lang. Naramdaman ni Jennifer na ang mga salitang iyon ay galing sa Pilipinas. Nagbago rin si Jennifer.
Nagsimula siyang mag-ayos ng shopping cart sa supermarket. Namumulot siya ng basura sa daan. Sa elevator, pinipigilan niya ang pinto para sa mga darating. Maliit na bagay. Ngunit naniniwala siya na kapag nag-ipon ang mga ito, magiging mas mabait ang mundo. Isang araw, nagkaroon si Jennifer ng pagkakataong magsalita sa eskwelahan ni Emily. Ang tema, diversity at acceptance. Ikinuwento niya ang karanasan niya sa Pilipinas ang nangyari sa NAIA, ang kabaitan ng mga tao, at kung paano nagbago ang anak niya. Sa dulo ng speech, sinabi ni Jennifer, ang tunay na kabaitan ay ang paglalagay ng sarili sa sitwasyon ng iba. Ang pag-iisip kung ano ang kailangan ng iba at ang pagkilos. Hindi ito mahirap. Kailangan lang nating huminto at mag-isip. Ano ang nararamdaman ng taong ito ngayon? Ano ang kailangan niya? At gawin ang kaya natin. Hindi kailangan ng malaking bagay. Isang maliit na kabaitan lang. Isang mabait na salita. Isang mainit na ngiti. Ang ground staff sa NAIA ay nagtupi lang ng parol. Ngunit ang aksyon na iyon ay nagpabago sa buhay ng aking anak. Nagpabago rin ito sa buhay ko. Kaya rin nating magpabago sa buhay ng iba. Sa pamamagitan ng maliit na kabaitan. Matapos ang speech, malakas ang palakpakan. Maraming magulang ang umiyak. Pagkatapos, may isang ina na lumapit. May anak din akong may autism. Nagbigay ka ng pag-asa sa akin. Salamat. Number 5. Hinawakan ni Jennifer ang kamay ng ina. Ayos lang. Maniwala ka. Puno ng kabaitan ng mundo. Nang gabing iyon, nag-post ng huli si Jennifer. 3 buwan na ang nakalipas mula nang bumalik kami sa Pilipinas. Ang karanasang iyon ay buhay pa rin sa puso namin. Araw-araw, nagtutupo ng papel ang anak ko. Tinuruan niya ang mga kaibigan niya. Lumalawak ang bilog ng maliit na kabaitan sa paligid niya. Nagbago rin ako. Ginagawa ko ang mga natutunan ko sa Pilipinas. At napansin ko na naapektuhan din nito ang paligid ko. Ang kabaitan ay nakakahawa. Ang kabaitan ng isang tao ay lumilikha ng kabaitan sa iba. Ang bilog ng kabaitan na sinimula ni Maria Cruz, ang ground staff sa NAIA, ay lumampas na sa karagatan at narating kami dito. At patuloy itong lumalawak, kaya nating gawing mas maganda ang mundo. Sa pamamagitan ng maliit na aksyon ng bawat isa, nagpakita ka ba ng kabaitan sa isang tao ngayon? Naglagay ka ba ng sarili mo sa sitwasyon ng iba? Gumawa ka ba ng maliit na kabaitan? Kung hindi pa huli. Simulan mo ngayon. Simulan mo bukas. Ngunit, simulan mo balang araw. At ikwento mo sa akin ang iyong kwento ng kabaitan. Please share it in the comments. Pagkatapos mag-post, tumingin si Jennifer sa bintana. Ang gabi sa Vancouver ay nagniningning ang mga bituin. Sa kabilang dako ng dagat, nandoon ang Pilipinas. Nandoon si Maria Cruz. Siguro, nagtatrabaho siya ngayon sa airport at tumutulong sa isang tao. At sa buong mundo, may mga mababait na tao na hindi niya alam ang pangalan. Mga taong gumagawa ng maliit na kabaitan araw-araw. Lumabas si Emily sa kwarto. May dala siyang parol na tinupi niya ngayon. Mama, para sa iyo. Ibinigay niya ang gintong parol kay Jennifer. Salamat, Emily. Kinuha ni Jennifer ang parol at niyakap ang anak. Ang maliit na parol ay magpapabago sa malaking mundo. Naniniwala si Jennifer na hindi ito imposible. Dahil siya mismo ang patunay. Isang piraso ng papel ang nagpabago sa kanilang buhay. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.